Si Naoya ay isang taunang lalaki, na kahit papaano ay nakakuha ng girlfriend sa pamamagitan ng pag-raise ng kanyang childhood best friend. Gayunpaman, ang kanyang perpektong maikli na buhay ay tumatagal ng isang kumpletong pagliko kapag ang raised god ay nagsimulang magbigay biyaya para sa kanya, na biniyayaan siya ng sunod-sunod na kasintahan. Nagsimula ang lahat isang umaga nang niligawan si Naoya ng isang babae sa rooftop ng kanyang paaralan, kahit na ipinangako na niya ang walang hanggang pag-ibig at hinaharap sa kasal sa ibang tao. Ang cute na babae na iyon ay nagngangalang Sakura, na naging matalik na kaibigan ni Naoya na tila may sumpaan magpakailanman. Ang kanyang damdamin para sa kanya ay palaging malinaw, at nagpo-propose siya sa kanya ng ilang taon na parang isang talunan hanggang sa tuluyan na itong sumuko at tinanggap ito, at mula noon, ang dalawa ay namumuhay ng kanilang happily ever after. Ang kwento pagkatapos ay nagbabalik sa ilang sandali pabalik sa paaralan kung saan si Sakura ay nagpapalam kay Naoya, dahil ang sports lady ay kailangang dumalo sa kanyang basketball club. Sinabi sa kanya ni Naoya na maghihintay siya, ngunit binalaan siya ni Sakura na baka malate siya at hiniling sa kanya na ay pangako niya na hinding-hindi siya magloloko. Natama niya si Naoya sa ego, at masyado niya itong pinapahalagahan at sumisigaw kung seryoso niyang iniisip na ang isang weirdo na tulad niya ay may kakayahang gumawa ng ganoon. Pagkatapos ay bigla siyang tumakbo patungo sa kanya at hinayla siya sa isang mahigpit na yakap, na ginawang sobrang dramatiko at tila awkward para kay Sakura ang buong sandali. Sinusubukan niyang makawala sa kanya, ngunit napunta si Naoya sa isang dilema, hinawakan ang kanyang ulo at iniisip na dapat naniniwala ang kanyang babae na siya ay masyadong clingy. Paulit-ulit niyang isinisigaw kung gaano niya ito kamahal, na nag-iiwan sa dalaga ng lubos na kahihiyan hanggang sa tuluyang maghiwalay ang dalawa. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nakatayo si Naoya sa balkonahe, ninanamnam ang simoy ng hangin habang iniisip kung gaano ka-cute si Sakura, nang wala sa oras, biglang sumulpat ang isang babae na may dalang random proposal, na nag-iiwan sa ating nababalisa na bidang si Naoya na ganap na naka-short-circuited habang siya ay nakatayo na hindi makapaniwala sa nangyari. Biglang napagtanto ng dalaga na hindi pa pala siya nagpapakilala, at mabilis na humingi ng tawad bago sinabi sa kanya na ang pangalan niya ay Nejesa at siya ay isang first-year student. Gumagawa siya ng ilang hakbang, isinara ang agwat sa kanya, at tinanong kung ano ang tingin niya sa kanyang hitsura. Palibhasa'y walang pag-asa na talunang lalaki, agad na isinisigaw ni Naoya na siya ay kasing ganda ng sinuman. Nang marinig iyon, mukhang gamaan ang loob ni Nejesa at ipinaliwanag niya na 6 na buwan na niyang pinaghahandaan ang sandaling ito para lang maging hindi malilimutan ang pagtatapat na ito. Ipinagmamalaki niyang sinabi sa kanya na nagdala pa siya ng lutong bahay na pagkain para mapanalo siya, at gumugugol siya ng 8 oras sa isang araw sa pagsasanay sa pagluluto. Kapansin-pansing nagpanik si Naoya at sinabihan siyang huwag ay overwork ang sarili. Sinubukan niya ang kanyang pagkain at agad na nagsimulang umiyak. Mahinahong ipinaliwanag ni Nejese na nakolekta niya ang lahat ng mamahaling sangkap sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng part-time na trabaho. Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inulit ang kanyang panukala, umaasa sa isang himala. Napaatras si Naoya ng ilang hakbang, biglang naalala si Sakura habang pinagpapawisan na siya sa kaba. Nang makita siyang nag-aalangan, ipinalagay ni Nejesa ang pinakamasama at sinabing hindi siya sapat. Iyon ay kapag si Naoya sa wakas ay umamin at sinabi sa kanya na siya ay may jowa na. Ngumiti lang si Nejesa at sinabing hindi siya ang tipong madaling sumuko at susubok ulit. Nang tumalikod na siya para umalis, hinawakan ni Naoya ang kanyang kamay at sinabi na habang tumatanggi siyang ipagkanulo ang kanyang Sakura at lagi siyang aalagaan, nakita rin niyang kaibig-ibig si Nejesa. Dahil sa ayaw niyang mawala siya, nagpa siya si Naoya na maging bad boy at sinabing handa siyang kunin silang dalawa. Pagkatapos ay inabot niya si Nejesa at hiniling na sumama sa kanya para makapagtanong sila kay Sakura tungkol dito. Halos hindi naniniwala si Nejesa sa narinig niya ngunit sumasang-ayon pa rin, sa pag-aakalang maaaring ito lang ang paraan para maayos ang mga bagay para sa kanya. Sa pagbabalik ni Sakura mula sa kanyang pagsasanay, nakita niya si Naoya na tumatakbo palapit sa kanya na parang kakatakas lang mula sa isang oso, humihingal na parang baliw at ipinipilit na mayroon siyang napaka-importanteng bagay na sasabihin sa kanya ng pribado. Ang kanyang kaibigang si Shino, bilang ganap na banta sa kanya, ay tinutokso siya tungkol sa kung anong malilim na pribadong bagay ang posibleng gawin nila bago siya iniwan ng may ngiti.
Ipinahayag ni Naoya kay na Jessa na gusto niyang pag-usapan ang babaeng ito. Mukhang sasabog na si Sakura, ngunit sa halip, naabala siya sa pagiging kaibig-ibig ni na Jessa at nakalimutang itanong kung bakit may kasamang ibang babae ang kanyang magiging asawa. Sinubukan ni Naoya na magpaliwanag, ngunit pinutol niya ito, sinabing dapat silang mag-usap pagkatapos makilala ng kaunti si na Jessa. Maya-maya pa, nagtungo silang tatlo sa isang karaoke booth kung saan binibigyan ito ni na Jesse ng kanyang pinakamahusay na pagkakataon, ngunit inilabas ang uri ng boses na maaring makabasag ng salamin sa pira-piraso. Sinuri ni Sakura ang kanyang mga kasanayan sa palakasan, ngunit nabigo rin siya doon ng napakalungkot. Kung kailan parang walang kakayahan para sa kanya ang babaeng ito, inilabas niya ang kanyang niluto, at ang sarap nito ay napaiyak si Sakura, nagbiro na gusto na niya itong pakasalan. Nang sa wakas ay tumigil si Naoya sa pag-iwas at lumapit kay Sakura, tinitigan siya ng diretsyo bago ibinagsak ang impormasyon na gusto niyang pareho niya silang maging girlfriend. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari at sinabing ito lang ang naiisip niyang paraan para magawa ito. Ang kaluluwa ni Sakura ay tila umalis sa kanyang katawan sandali at siya ay tumayo, nagtatanong kung paano nangyari ang sitwasyong ito. Ipinaliwanag ni Naoya na ayaw niyang itago ang sikreto nila ni na Jessa sa isa't isa. Kaya ngayon, gusto niya ng approval niya. Matiyagang nakikinig si Sakura bago bumuwelo ng isang malakas na suntok, at ibinagsak si Naoya sa lupa gamit ang isang suntok na maaaring magpadala ng isang tao sa susunod na dimensyon. Palibhas ay walang pag-asa ngunit tila determinado, agad na bumangon si Naoya at patuloy na sinusubukang kausapin ito. Bumaling si Sakura kay na Jessa, nagtatanong kung paano siya magiging okay na may ibang girlfriend si Naoya bukod sa kanya. Nakaramdam ng labis na takot si na Jessa at inamin na mahal niya si Naoya, at dahil mahal niya si Sakura, tatanggihan siya kung hindi niya ito sasamahan. Kaya, ang relasyong ito ng tatlong tao ay ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon. Naglagay pa siya ng isang kaibig-ibig na mukha, na pinipilit si Sakura na magsimulang mabalisa. Pinapanatili ni Naoya ang kanyang bugoy na koy-koy na pananalita, ngunit hindi iyon nakakatulong. Humarap si na Jessa, nag-aalok ng panghabang buhay na nasyon ng libreng pagkain at dahil tila idol ni Naoya si Bugoy, nangako na susuportahan niya ang gusto niya at sinasabi pa na magtatrabaho siya ng night shift para lang masuportahan silang dalawa. Bilang pangwakas na desperado na pagtatangka, napaluhod si Naoya, na nagbigay kay Sakura ng opsyon na itapon siya, ngunit pagkatapos ay nakiusap sa dalawang babae na maging bahagi ng kanyang buhay. Si Sakura, sa puntong ito, ay sumuko, na nagsasabi sa kanya na handa siyang subukan ito, ngunit sa kondisyon na maaari niyang baguhin ang kanyang isip kung kailan niya gusto. Pagkatapos ay nagmumungkahi si Naoya na silang lahat ay lumipat ng sama-sama upang mas maunawaan ang isa't isa. Gaya ng inaasahan, tatanggi na si Sakura, ngunit kaagad na tinanggap ni na Jessa ang alok, at sinabi sa kanya na handa siyang lumipat kaagad. Sinabi ni Naoya ng walang kahihiyan kay Sakura na i-text niya ang kanyang ina tungkol dito at pipilitin siyang tanggapin ito. Lumipat ang eksena sa bahay ni Naoya kung saan naghahati-hati ng mga gawain sina Naoya at na Jessa. Nang tumingin si Naoya kay Sakura na umaasang tutulong siya, bigla siyang tumugon na hindi siya marunong sa mga gawaing bahay at nagpas siyang humiga ito at umidlip. Hindi nagtagal, handa na ang hapunan, at umupo silang tatlo para magsaya. Nakaramdam ng kaunting pagmamalaki si Naoya sa kanyang sarili at sinabi sa mga babae na naghanda pa siya ng paliguan para sa kanila, na nagpangiti kay Sakura. Habang si Naoya ay abala sa mga pinggan, biglang pumasok si Sakura, hinihiling na malaman kung hanggang saan siya handa na dalhin ang mga bagay kasama si na Jessa. Nang walang pinapalampas, kumpiyansa na tumugon si Naoya na plano niyang makipagsesyon sa kanilang dalawa dahil ang pag-iwan sa isa ay magiging hindi patas sa isa pa. Ngunit nang magsimulang mawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay, mabilis na ibinalita ni Naoya na para maipadama sa kanilang dalawa ang paggalang, hindi siya makikipagsesyon sa alinman sa kanila. Mamaya, sa banyo, nakita natin si Sakura na umiiyak na ang kanyang buhay pag-ibig ay wala ng pag-asa dahil ang kanyang romantikong karibal ay may napakalaking mga asset, at hindi mapaglabanan ang cute na lubos na napaibig ang kanyang kasintahan. Ngunit nabawi ni Sakura ang kaunting pag-asa, iniisip na maaaring hindi gusto ni na Jessa si Naoya ngayong tila hindi ito maginoo.
Ngunit sinabi niya na mas gusto niya ang ganoong tipo ng lalaki, at sinisipsip ang huling kislap ng pag-asa sa kaluluwa ni Sakura kapag ikinukumpara niya ang kanyang malalaking katangian. Inamin ni Sakura na mai-inlove din siya sa kanya, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ganap na ninakaw ni Najesa ang kanyang lalaki. Pagkatapos nito, pumasok sila sa silid tulugan upang makita na si Naoya ay nag-set up ng mga futon para sa kanilang tatlo. Si Sakura ay kinilabutan sa mga ginagawa ni Naoya at tumanggi sa kanyang mga palusot, kahit na ganoon din ang gagawin niya sa sitwasyong ito. Ngunit matapos sumang-ayon si Najesa sa setup ng pagtulog, hinayaan ito ni Sakura at inihanda ang sarili na pigilan ang anumang malikot na mangyari. Habang magkasamang nakahiga ang tatlo, humingi ng paumanhin si Naoya kay Sakura para sa kanyang makasariling kahilingan, sa pag-aakalang tulog na ito, kahit na hinihintay talaga niya si Najesa na kumilos. Gaya ng inaasahan, agad na lumingon si Najesa at sinabing nalulungkot siya. Tinanong niya si Naoya kung maaari siyang dumausdad sa kanyang futon, at malugod na tinupad ni Naoya ang kanyang hiling. Ang dalawa ay may mainit na pag-uusap na tila ginagawang balisa si Sakura sa pinakamasamang paraan na posible. Nang makitang medyo nagiging kakaiba na ang kanilang pagkakahawak, hindi na nakayanan ni Sakura at itinaas ang kumot habang inaakusahan sila ng isang bagay na napakamali. Pagkatapos niyang makabawi mula sa kanyang ligaw na pantasya, napagtanto niya ang kanyang ginawa at gumapang sa futon ni Naoya dahil sa sobrang kahihiyan. Napagtanto ni Naoya na nagseselos lang siya sa hindi patas na pagtrato nito, at hinahayaan niya ang dalawang babae na matulog ng mahimbing sa tabi niya, isang bagay na mapapanaginipan mo lang. Kinaumagahan, naghahanda si Najesa ng almusal habang iniisip ang kanyang buhay may asawa kasama ang kanyang pangarap na lalaki, ngunit napagtanto niya na maaaring matapos ang lahat kung hindi niya mapagtagumpayan sila ni Sakura. Habang iniisip niya kung paano siya magiging kapaki-pakinabang sa kanyang kasintahan, nakuha niya ang ideya ng henyo na tumingin sa kanyang telepono, na naglalaman ng kanyang pinakamadilim na mga lihim at sekreto. Inaasahan ni Najesa na malaman ang lahat tungkol sa kanyang panlasa sa mga babae at sa ibang bagay, gaano man ito kakaiba. Pero dahil masyado siyang naguguluhan na tumingin sa telepono ni Naoya, pinili niya muna ang phone ni Sakura para maunahan ang karibal niya. Tahimik na sumisigaw si Najesa sa loob matapos makita ang kasaysayan ng browser ni Sakura na puno ng mga gabay kung paano lalamunan ang isang joystick. Pagkatapos niyang maghalongkat ng kaunti, nalaman niyang nag-post din si Sakura ng mga cute na tuta sa kanyang mga social network. At sa loob ng isa sa kanyang mga pribadong post, tinawag pa niyang si Najesa ang pinakakaakit-akit na babae na naging kaibigan niya. Pinapabilis nito ang tibok ng puso ni Najesa. Ngunit biglang nagising si Naoya at nagtanong kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Matapos subukang magsabi ng dahilan, umamin pa rin si Najesa sa katotohanan at ang pag-uusap nila ay gumising din kay Sakura. Nang makita ang kanyang babae sa problema, si Naoya ay humarap para sa kanya at inamin na naghahalongkat siya sa kanyang kasaysayan sa internet. Dahil dito, kusang nabalisa si Sakura nang mapagtanto niyang nalantad na ang lahat ng kanyang madamdaming paghahanap. Inilabas niya ang inis sa walang kabuluhang pagdadahilan ni Naoya sa isang malakas na suntok sa mukha at pagkatapos ay natulog ulit, umaasang makakalimutan niya ang lahat ng iyon bukas. Samantala, pinamula ni Naoya si Najesa sa pagsasabing susuportahan niya ang kanyang asawa anumang araw para matuloy pa rin ang kanilang love triangle, at pagkatapos ay hinimatay. Kinabukasan, ang ating tatlo ay nag-e-enjoy sa luto ni Najesa nang bigla siyang umamin na siya ay talagang kaklase nila at inamin na siya ay lumalaktaw sa klase upang pag-aralan kung paano maging isang mabuting asawa sa halip. Ngunit hindi ito katanggap-tanggap kay Naoya at tinanong niya ito kung ano ang mali sa kanyang utak, na nagpaisip sa kanya na siya ay nagulo at nawala ang kanyang pagkakataon na makuha ang kanyang paggalang magpakailanman. Sinabi ni Naoya na mag-aaral silang magkasama sa buong araw at nagsimulang sabihin na masyadong nahuhuli na si Najesa sa paaralan. Upang ayusin iyon, nagsama-sama ang tatlo at sinimulan ang mga bagay-bagay sa matematika, na sa tingin ni Sakura ay medyo madali, kahit na hindi siya mahilig mag-aral. Sa kabilang banda, si Najesa ay nagkaroon ng short circuit sa utak at nagdahilan sa kanyang sarili sa banyo dahil sa kahihiyan na malalaman nila na ang kanyang utak ay mas maliit kaysa sa butil ng bigas. Pagkatapos ng kalahating oras, nag-alala si Naoya at nagmamadaling tinanong si Najesa kung ayos lang siya. Sinubukan niyang tumawag ng ambulansya,
ngunit sumigaw siya na ayos lang siya. Nang mapansin niyang hindi siya kumbinsido, nababalisa siya at inamin na magtatagal ito dahil ilang araw siyang hindi nakakabanyo. Dahil doon, naglalaan siya ng oras upang maghanap ng mga sagot sa net upang mapabilib si Nauya sa kanyang mabilis na matematika. Pagbalik sa silid, kumpiyansa niyang kinuha ang panulat at buong pagmamalaking ipinakita sa kanya ang kanyang kalkulasyon sa utak para lamang malaman na ito ay ganap na mali. Ngunit tinitiyak ni Nauya na mananatili siya sa kanya hanggat kailangan niya, na iniiwan siyang tulala sa kanyang pagkalalaking aura. Kinaumagahan, sinabi ni Sakura sa dalawa na hindi nila dapat hayaang marinig ng sino man sa paaralan ang tungkol sa kanilang love triangle, at iwasang makipag-ugnayan sa isa't isa, ngunit hindi niya kayang iwan sina Jesse ng mag-isa kapag matagal na itong nag-iisa. Kaya't inilagay ni Sakura ang kaunting loika sa kanyang makapal na bungo na masama ito para sa kanilang reputasyon. Pagkatapos ay tinanong niya sina Jesse kung sumasang-ayon siya sa kanya, at sumagot sina Jesse na ayos lang siya dito dahil wala naman siyang kaibigan at wala talagang kumakausap sa kanya. Bumalik sa paaralan, ang kapaligiran ay nagiging tensyonado dahil ang lahat ay nagchichismisan tungkol kay na Jesse, na talagang ikinagagalit ni na Sakura at Nauya. Hindi kinaya ni Nauya ang hindi katanggap-tanggap na pagtrato, at malakas na ipinakilala ang sarili kay na Jesse sa harap ng klase. Ngunit bago niya ipagmalaki na ihayag na siya ay nakatira kasama niya at ni Sakura, mabilis siyang sinuntok ni Sakura upang itago ang kanilang sikreto. Pagkatapos ay hinailan niya siya palabas sa rooftop at ipinagtapat na hindi niya gustong isipin ng lahat na niloloko siya nito sa isang mas maganda na babae. Sa puntong iyon, nagpakita rin sina Jesse at inamin na mas masaya siya sa kanilang buhay mag-asawa sa bahay at pinigilan ang away. Matapos ibigay sa kanila ang kanyang handmade lunchbox, nag-alok pa siyang kumain mag-isa sa banyo habang nag-e-enjoy sila sa rooftop, na ikinaluhan ni Nauya at Sakura sa sobrang kabaitan niya at nagpasya silang magkikita rin sila ng patago sa paaralan. Habang nagbabago ang eksena, nakita natin ang trio na nagre-relax sa ibabaw ng kanopi ng hagdanan kasama ang kanilang mga pananghalian. Iminumungkahi ni Sakura na maaari silang magkita ng palihim at huwag kumilos na parang mga estranghero sa tuwing gagawin nila ito. Binanggit ni Nauya na kahit na ang rooftop ay karaniwang puno, ang partikular na lugar na ito ay hindi nakakakuha ng mga bisita, kaya dapat silang maging ligtas dito. Matamis na sinabi ni Jesse na masaya siya na nakakasama sila sa bahay, na ikinabigla ni Sakura. Malakas niyang sinasabi kung paanong ang isang tao ay maaaring maging ganito kawalang pag-iimbot, at ang kanyang boses ay nauwi sa pag-akit ng atensyon mula sa mga estudyante sa malapit. Nang magsimulang umayos ang mga bagay, si Nauya, bilang isang walang isip na bida, ay sumigaw ng papuri para sa kahinhinan ni Jesse, na nagdulot ng panibagong alon ng ingay. Sa kanilang ikatlong welga, sa wakas ay napansin sila at nahuli ng isang guro na pinagalitan sila sa pagtambay sa isang restricted area ng rooftop. Tinakbuhan ito ng tatlo at nakatakas bago sila mahuli at maparusahan ng guro. Sa sandaling nasa clear area na sila, sinabi ni Jesse sa kanila ang tungkol sa isang lugar na dati niyang pinagtataguan, na nagpapaunawa sa dalawa kung gaano kalungkot ang mga bagay para sa kanya. Dinala niya sila sa isang haunted at mabahong banyo, na buong pagmamalaki na ipinakita ito bilang kanyang lumang tambayan. Agad na nabigla si Sakura, na nagsasabing hindi siya kakain sa isang lugar na sobrang baho. Pagkatapos ay dinala sila ni Jesse sa gilid ng isang restroom ng lalaki bilang ang kanyang pangalawang lihim na opsyon sa lokasyon, ngunit nakita ito ni Sakura na mas kasuklam-suklam at sumisigaw kapag nakakita siya ng isang insekto na gumagapang sa malapit. Pagkatapos ay tinanong ni Nauya sina Jesse kung mayroon siyang anumang mga pagpipilian na hindi mabaho. Dinala sila ni Jesse sa pangatlong lugar, sa pagkakataong ito ay medyo hindi gaanong kasuklam-suklam na banyo ng babae. Ngunit sa sandaling napagtanto ni Sakura na pumasok si Nauya, tumalikod siya at itinulak siya palabas, sumisigaw na hindi siya dapat nasa loob ng banyo ng isang babae. Binalaan siya ni Jesse na baka may makakita sa kanya, ngunit hindi nakinig si Nauya at syempre, ang pinakamasamang mangyayari. Nahuli ng ilang babae si Nauya na itinutulak palabas ng banyo at agad na inisip ang pinakamasama. Nauwi sa kahihiyan si Sakura sa harap ng lahat, nakaupo na parang nagtatampo na bata, nagmamakaawa sa dalawa na pumili na lang ng lugar na hindi banyo. Sinabi sa kanya ni Jesse na walang ibang lugar na sapat na ligtas.
Ngunit nang malapit ng magkompromiso si Sakura, sa wakas ay nagkaroon ng ideya si Naoya at nagmumungkahi na gamitin nila ang equipment room dahil walang pumupunta doon tuwing tanghalian. Si Sakura, na handang tumanggap ng anuman maliban sa mga banyo pagkatapos ng kasuklam-suklam na paglilibot na ito, ay mabilis na tinanggap ang ideya na para bang ang lugar ay isang 5-star na hotel. Nang sinimulan ni na Jesse na sisihin ang kanyang sarili sa pagiging makasarili tungkol sa pagnanais na kumain ng tanghalian kasama sila, siya ay naging balisa at malungkot. Si Naoya, sa klasikong overdramatic na paraan, ay hinawakan ang kanyang kamay na parang isang kabalyero at tumungo diretso sa storage room ng gym. Sinundan siya ng mga babae doon at nakitang nakalock ang silid, at nagtatanong sila kung paano sila kakain sa loob ng nakalock na kwarto. Ngunit naisip ni Naoya na ito na ang kanyang sandali upang sumikat at sinuntok ang kandado ng buong lakas, umaasang mabubuksan ito tulad ng isang bayani ng aksyon. Pero gaya ng inaasahan, sa halip ay nasaktan siya. Si Sakura, na malinaw na ang tanging may sentido komon, ay itinuro ang isang bukas na bintana. At sa susunod na sandali, ang tatlo ay nagsimulang gumapang na parang mga tulala, hindi humihinto kahit isang beses na hindi isinasaalang-alang kung paano sila babalik. Pero kahit papaano, nakapasok sila sa loob. At kapag nakapasok na sila, nagsimula na silang mag-usap-usap. At syempre, sinabi ni Naoya ang isa pa sa kanyang mga nakaka-awkward na talumpati, sa pagkakataong ito ay tinawag ang kanyang sarili na hari ng kasakiman na hindi nararapat sa kanila. Agad namang sumang-ayon si Sakura at pinagalitan siya. Ngunit sa mas maliwanag na bahagi, sa wakas ay naupo na sila at i-enjoy ang kanilang tanghalian. Lumipas ang mga araw, at bawat araw, kumakain si Sakura ng ilang bagong obra maestra na niluluto ni Jessa at tumatalon para yakapin siya na parang fangirl. Si Naoya na pinapanood ito ay nakakaramdam na parang background karakter lang siya sa puntong ito, sinasabi na wala siyang ginagawa para sa kanila. Ngunit iginiit ni na Jesse na siya ang hindi pa rin nakakagawa ng sapat at kahit na nag-aalok na gawin ang anumang uri ng trabaho kung kailangan nila ng pera. Agad na isinara iyon ni Naoya, sa halip ay ibinunyag ang isang listahan ng mga kaayla hilakbot na ideya sa trabaho para sa kanyang sarili. Umakyat si Sakura, umupo ng mas mataas ng kaunti, at sinabi kay na Jesse na marami siyang ginagawa para ipakita ang pagmamahal niya kay Naoya. Ngunit ngumiti lang si na Jessa at inamin na ito ay normal at ginagawa ng lahat iyon kapag sila ay umiibig. Ang isang linyang iyon ay tumama kay Sakura na parang truck. Bigla siyang natigilan, napagtanto na habang si na Jessa ay narito bilang ang tunay na asawa, siya mismo ay walang ginawa kundi ang magreklamo tungkol sa kung gaano siya kawalang alam sa mga gawaing bahay. Nagsisimulang umikot ang kanyang utak habang iniisip kung paano ginagawa ni na Jessa ang lahat ng mga bagay na pambabae, at pagkatapos ay inilarawan ang pinakamasamang sitwasyon ng pag-agaw ni na Jessa sa kanyang potensyal na asawa at iniiwan siyang maiwan sa dumi. Nagpapadala ito sa kanya sa full-blown panic mode. Dahil hindi mapakali, lumabas si Sakura sa kanilang lihim na taguan sa isang misyon para patunayan na mas mahusay siyang kandidato sa asawa kaysa kay na Jessa, anuman ang mangyari. Umupo si Sakura sa isang random na bench sa parke, nag-iisip ng mga paraan para mapasaya si Naoya. Ngunit kahit gaano pa siya kahirap mag-isip, ang tanging ideya na pumapasok sa kanyang isipan ay isang grupo ng mga mapang-akit na kalokohan. Pagsuko sa kanyang utak, bumalik siya sa kinaroroonan ni Naoya at diretsyong tinanong siya kung may magagawa ba siya para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Naoya na wala siyang kailangang gawin at nag-aalok na lang na bilhan siya ng cake. At kahit papaano, ang ganap na babaeng ito ay nahuhulog muli dito, na nagtatapos sa likod kung saan siya nagsimulang walang ginagawa habang lumabas si Naoya para kunan siya ng pagkain. Ilang sandali lang ay napagtanto ng babae na ito kung ano ang ginawa niyang gulo, at sa inis, nagmamadali siyang pumunta sa supermarket na nakatakdang talunin ang kanyang karibal sa kusina sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na magarbo. Siyempre, nagugulo na naman siya sa lahat, na-distract sa phone niya habang ang niluluto niya ay nasusunog. Siya ay nagiging malungkot ngunit ipinakita pa rin ang nasusunog na sakuna bilang isang hapunan, na awkwardly kinain ng dalawa sa katahimikan, pinasasalamatan siya para dito tulad ng mga magalang na kaluluwa na meron sila. Kinagabihan, hindi makatulog si Sakura. At kapag umabot na ang orasan ng 2 AM, tumungo siya sa silid ni Naoya na may mga kadudad ang ideya, na lahat ay mabilis na tinanggihan ni Naoya.
Pakiramdam niya ay wala siyang silbi, bumalik siya sa kanyang bahay sa tabi mismo ng bahay ni Nauya at nag-iwan sa kanya ng sulat. Ang kaguluhan ay gumising kay na Jessa, na lumapit upang alamin kung ano ang nangyari. Sa una, nag-aalala siya tungkol sa sitwasyon, ngunit pagkatapos ay nagsimulang mangarap ang kanyang isip tungkol sa pagkakaroon kay Nauya sa kanyang sarili sa buong buhay niya. Nang sabihin sa kanya ni Nauya na sisikapin niyang pagaanan ang mga alalahanin ni Sakura, na napagtantong tiyak na nakaramdam siya ng insecure, nangako si Jesse na tutulungan siya. Kinaumagahan, sumigaw si Nauya mula sa kanyang balkonahe upang gisingin si Sakura at pagkatapos ay ibinato sa kanya ang isang buong tumpok ng mga sulat. Ibinalik sila ni Sakura, ngunit si Nauya bilang patuloy na tulala, ay nagsimulang basahin ng malakas ang mga sulat. Ngunit kapag hindi iyon gumana, ipinangako niyang bibili siya ng mga gacha game post, handang sayangin ang kanyang pera. Si Sakura, gayunpaman, ay isinara ang kanyang bintana, iniiwan siya sa isang pangungusap na hindi siya for sale or ano paman. Nararamdaman ni Nauya ang determinasyon at patuloy na nagsisikap sa loob ng ilang araw, na isinakripisyo ang kanyang pagtulog. Ngunit kahit anong gawin niya, nauuwi siya pagkabigo sa bawat pagkakataon. Nang siya ay bumagsak, sa wakas ay inilabas ni Jessa ang kanyang mga iniisip, nagtatanong kung hindi pa ba siya sapat para sa kanya, kung saan ang lalaki ay tumugon sa isa pa sa kanyang mga boring na talumpati tungkol sa kung paano niya sila mahal pareho at handang ipaglaban sila. Kahit papaano, nakumbinsi nito si Jessa, at nangako siyang ayusin ang mga bagay. Kinabukasan, gumawa ng dirty trick si Jessa, na pinilit na tumalon si Sakura sa balkonahe ni Nauya na parang unggoy. Nakatayo ng magkaharap sa balkonahe ni Nauya, tinanong niya si Sakura kung bakit siya iniwan ng wala sa oras. Nag-aalangan na umamin, umiiyak si Sakura na pakiramdam niya ay wala siyang silbi kapag nasa paligid ang solid wife material tulad ni Jessa. Matapos hilingin sa kanila ang isang maligayang buhay mag-asawa na magkasama, tumakas siya hanggang sasabihin sa kanya na sandali at makinig sa kanya, ngunit mas gusto ni Sakura na makinig sa kanyang mga kamao. Pagkatapos noon, inamin niya na ang gusto niya lang sa kanya ay hayaan siyang maging kapaki-pakinabang. Ngunit si Nauya ay masyadong mabait at maaasahan na halos wala siyang ginagawa. Kapag huminahon na siya, iginiit niya na ang pagiging makasarili niya ang nagtagpo sa kanila. Kaya gusto niyang gawin ang lahat para sa kanyang mga babae. Ngunit pinagtatalunan ni Jesse na may punto si Sakura, at talagang nakakainis kapag sinabihan niya itong magpahinga habang tinuturing niya ito na parang reyna. Nang marinig ang buong pagmamalaking pagsasabi ng mga babae na sila ay kanyang mga kasintahan, nabigla si Nauya sa kanilang dedikasyon at yumuko siya ng husto, hinayaan silang sampalin siya bilang paghingi ng tawad at ginawa ni Sakura ang alok. Bumabawi pa rin mula sa kanyang sampal, ngumiti siya at sinabing ang can-do attitude na ito ang talagang mahal niya sa kanya. Nang maglaon, kapag naghahaponan ang mga babae, sinabi ni Sakura kay Jesse na hinding-hindi siya mahuhulog sa kanyang cute na alindog at kaitakam-takam na pagluluto. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang mga puppy eyes, agad na nahulog si Sakura sa kanya at sa tingin niya ay isang maswerteng lalaki si Nauya para makuha ang pinakamahusay sa parehong mga babae. Sa kagustuhang maging mas mabuting kaibigan sa kanya, inilabas ni Sakura ang isang laro at sinabing maaari nilang laruin ito ng magkasama upang palakasin ang kanilang pagsasama. Nagulat si Jesse dahil palagi niya itong nilalaro at ipinasikat niya ang kanyang lampas 1,000 oras na paglalaro, na nagpa-excite kay Sakura na makita kung ano ang nilalaro ng isang pro gamer na babae, para lang makakuha siya ng isang shot sa bawat round na nilalaro nila. Sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na si Jesse ay ganap na mahina, kahit na may 1,000 oras siya na paglalaro. Nang makita siyang nasawi sa loob, ngumiti si Sakura at sinabing ang pagbubuhat ng mga mahina na tulad niya ay ang tanging pagkakataon na maipagmamalaki niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi sila titigil sa paglalaro hanggang sa makapaslang si Jesse. Ngunit sa tuwing papasok sila sa isang laban, paulit-ulit siyang inaatake sa mukha. Ngunit natutuwa si Jesse na makitang ngumiti si Sakura para sa pagbabago. At inamin ng dalaga na masarap maging mas magaling sa kanya kaysa sa isang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Sakura ang isang player na nagkakampo sa paligid ng isang sulok at sinabi kay Jesse na ito na ang kanyang pagkakataon na maka-score ng pagpaslang. Inihanay ang kanyang shot na may matinding pagtutok,
huminga ng malalim ang babae at gumawa ng no-scope shot sa katawan ni Sakura, na tinapos siya sa lugar. Ang kanilang kaguluhan ay gumising kay Naoya, na natutuwa na makita ang mga babae na nagkakasundo na parang silang mag-besties. Nakuha ni Jessa ang ideya na panoorin ang paborito niyang YouTuber-streamer para maging mahusay siya. Hindi maiwasan ni Sakura na mapatingin sa napakalaking asset ng babae at tinawag siyang maganda na walang kasanayan. Kung titingnang mabuti, natuklasan ni Naoya na hindi sinasadyang nag-iwan ng uniforme ang babae mula sa parehong paaralan sa background nila. Kinabukasan, naglalakad sina Naoya at Sakura papunta sa paaralan nang dumating ang kaibigan niyang si Shino at tinutokso siya dahil palagi siyang nakadikit kay Naoya. Pagkatapos ng klase, sabay-sabay na nag-e-enjoy sa tanghalian ang tatlo sa equipment room, at napansin ni Jesse na pinalitan ng YouTuber na pinapanood nila noong nakaraang araw, si Murika, ang thumbnail ng video para itago ang kanyang uniforme. Tinutuya ni Sakura si Murika dahil sa paggawa ng ganoong pagkakamali sa antas ng baguhan, at ipinagmamalaki ang kanilang henyong hideout nang hindi niya namamalayan na nakalimutan niyang i-lock ang pasukan. Biglang bumukas ang bintana, at halos hindi na ipasok ng isang blonde na babae ang kanyang napakalaking ulo. Natahimik ang lahat hanggang sa kumilos si Sakura sa dalawa, upang subukang gumawa ng dahilan para ipaliwanag sa kanya kung ano ang ginagawa ng isang lalaki at dalawang babae sa isang nakalock na storage room. Gamit ang 100% ng kanyang brain power, tinanong sila ng dalaga kung naantala niya ang kanilang malikot na oras na magkasama. Sumagot si Naoya na maaaring siya ay isang talunan, ngunit kahit na siya ay hindi papatol sa dalawang babaeng ito. Nang makita si Sakura na nataranta at sinuntok siya, kumbinsido ang dalaga na lihim siyang nasa isang love triangle at nagtataka kung ano ang mangyayari kung ilantad niya sila sa harap ng buong paaralan. Sinubukan ni Naoya na patahimikin ang blonde na babae sa pamamagitan ng suhol, at sinabi sa kanya na ito ang kanyang ipon sa buong taon. Ibinagsak ito ng babae sa sahig at sinabing kumikita siya ng 2 beses sa isang buwan, na naglagay kay Naoya sa hindi pagkakaunawaan na ibinebenta niya ang kanyang sarili. At binabalaan niya siya tungkol sa mga panganib ng pagkita nito ng malaki sa industriya ng pelikulang pang-adulto. Naiinis talaga ang dalaga hanggang sa bigla na lang siyang tinanong ni Jessa kung siya ba si Murika na YouTuber. Habang pinagpapawisan si Murika, itinuro ni Jesse na siya ay may parehong malalaking mata at malalaking figure at inilantad siya gamit ang isang screenshot ng kanyang hindi sinasadyang thumbnail. Napagtanto ni Sakura na siya ang may kapangyarihan ngayon, at nagbanta na ibunyag ang lihim na pagkakakilanlan ni Murika sa lahat ng tao sa paaralan. Bago sumabog si Murika sa kanya, tinapos na ni Sakura ang drama at nagpasya na sila ay pantay ngayon. Sinabi niya kay Murika na ligtas ang kanyang sikreto, ngunit nang makitang hindi siya kumbinsido, itinaya ni Naoya ang kanyang karangalan bilang alpha male na dadalhin niya ang kanyang lihim sa libingan kahit na ipagkanulo niya sila at niraise niya si Murika, kahit na sa tingin niya ay medyo kakaiba ito. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay opisyal na pangatlong kasintahan ni Naoya, na kung saan ay nalaglag ang panga ng lahat sa sahig. Alam ni Murika na kapag lumabas ang balita at malantad ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring mapunta ang sarili niya sa ilang malubhang problema, kaya nagpasya siyang sumali sa circle ng kasintahan. Habang inaanunsyo ni Murika ang kanyang sarili bilang bagong kasintahan, ang 3 pang iba ay agad na tumutol, na nagtatanong kung paano niya pinapayagan ang kanyang sarili ng ganoon, ngunit ang YouTuber ay naninindigan pa rin. Habang sinusubukan ng lahat na alamin kung bakit niya ginawa ang biglaang desisyong ito, ibinunyag ni Jessa ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na intensyon, ngunit itinanggi ito ni Murika, iginiit na naramdaman lamang niya ang pangangailangan para sa isang kasintahan. Tinatawag siya ni Sakura bilang sinungaling, ngunit hinihiling sa kanila ng ating bidang lalaki na maniwala sa kanya, na sinasabing siya ay tila tunay. Kapag hindi pa rin pinaniniwalaan ito ng mga babae, sinubukan ni Murika na akitin si Naoya. At syempre, ito ay gumagana tulad ng isang alindog. Medyo namula si Naoya, hinahangaan ang kanyang mga videos, at parang sa ilang segundo tila naakit na niya ito. Pero kapag iniisip na ng lahat na tatanggapin na niya ang alok, bigla na lang siyang tumanggi. Nang marinig ito, agad na tumalon si Sakura kay Naoya, buong pagmamalaki na sinasabing hinding-hindi siya lolokohan ng kanyang nobyo. Para sa isang segundo, si Murika ay mukhang tunay na nasaktan, nagtatanong kung ang lahat ng ito ay isang biro lamang.
Pero mahinahong sinabi sa kanya ni Naoya na kung gusto niya lang talaga ng boyfriend, madali siyang makakahanap ng isang tulad niya. Sa pagtanggi na umatras, inilabas ni Marika ang bawat panlilinlang sa libro, tinawag siya para sa pagtanggi sa gayong gintong inahin at ninsulto ang iba pang mga babae sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na mga pulubi. Ngunit kahit anong pilit niya, walang gumagana. Sa kalaunan, lumuhad siya, inamin ang pagkatalo. Sa sandaling iyon, pumunta si Sakura sa bintana at nagtanong kung ano ang gusto ng lahat para sa hapunan, hindi sinasadyang binanggit na silang lahat ay nakatira sa iisang bubong. Nag-spark iyon ng bagong apoy kay Marika, na agad na napagtanto ang sitwasyon. Habang umaalis ang mga babae, aalis na rin si Naoya, hanggang sa mahawakan siya ni Marika, sinusubukang pigilan ngunit sa huli ay itinulak siya na una mukha sa sahig. Walang pinapalampas, hinahabol niya sila na parang goblin na sumusunod sa isang rookie adventurer, sumisigaw na lilipat na rin siya. Maluha-luha ang kanyang mga mata, nag-alok siyang magbabayad ng upa at magluluto pa nga para sa mga ito, ngunit tuluyan na siyang pinigilan ni Naoya, na iniwan siyang lumuha. Lumipas ang ilang araw, at nang magsimulang maniwala ang tatlo na naalis na nila ang kaguluhan, bumalik sila sa bahay upang makahanap ng isang tolda na itinayo sa kanilang likod bahay. Ang palaging paulit-ulit na YouTuber ay lumabas dito, buong pagmamalaki na idineklara na kung hindi nila siya papasukin, sa labas na lang siya titira. Nang tanungin kung paano niya nahanap ang kanilang lugar, mahiyain niyang inamin na ilang araw na niyang sinusundan ang mga ito at buong tapang na sumumpa na mahuhulog sila sa kanya sa isang paraan or sa iba pa. Pinagsama-sama ng tatlo ang kanilang mga utak, sinusubukang makabuo ng isang plano upang itaboy ang babaeng YouTuber. Iminumungkahi ni Jessa na ang pagpapanatili nito sa isang tolda ay maaaring magpapagod sa kanyang sarili, lalo na dahil ang panahon ay nagiging malamig, at sa pagsapit ng gabing iyon ay bumuhos ang ulan. Upang lumala ang mga bagay, ang mga insekto ay nagsisimulang gumagapang sa kanyang tolda, na nagpapadala sa babae sa isang ganap na pagkatunaw. Basang-basa at nanginginig, napilitan siyang lumabas ng tolda ngunit ayaw pa ring sumuko. Binuksan ni Naoya ang kanyang pinto at sinabihan siyang umalis na, ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Marika, na nagsasabing hindi siya aalis hanggat hindi natutupad ang kanyang kahilingan. Sinubukan ni Naoya na mga tuwiran sa kanya, na nagsasabi na hindi siya maaaring magkampo doon magpakailanman, ngunit tinatanggap niya ito bilang isang hamon. Ang susunod na bagay na alam niya, siya ay gumagastos ng isang tipak ng pera sa isang premium na sleeping bag at iba pang kagamitan sa camping, buong pagmamalaking ibinalita na makakaligtas siya sa gabi at patutunayan ang kanyang punto. Sumapit ang umaga, at nakakagulat talagang natiis niya ito. Lumalabas, nagpalipad siya ng gabi hindi lang para mabuhay kundi pati na rin sa pag-film ng mga content upang kumita ng pera na ginastos niya sa isang delivery sa Shopee na unang nagpakita sa umaga. Nang i-slide ng tatlo ang salamin na pinto para tingnan siya, si Marika ay nakatayo na tulad ng isang victorious model, na ipinagmamalaki na maaari niyang panatilihin ito ng ilang linggo kung gusto niya ito. Pero sinabihan lang siya ni Naoya na umuwi at mag-shower dahil mabaho siya. Ipinagkibit-balikat ito ni Marika at nagpaligoy-ligoy sa pamamagitan ng pagpuno ng tubig sa isang garbage bag at iniiwan ito sa araw, na pinananatiling buhay ang kanyang kakaibang misyon sa buhay pag-ibig. Habang lumalala ang sitwasyon, ang dalawang babaeng nobya ay magkasamang nakaupo, na nagkukwento tungkol sa kung paano naging ganap na istorbo ang babaeng YouTuber. Samandal si Sakura na may palihim ng ngiti at bamulong ng plano sa tenga ni Jessa. Sa una, nag-aalangan si Jessa, na sinasabing medyo agresibo ito, ngunit sa sandaling ilabas ni Sakura ang nakakatakot na posibilidad ng pagnanakaw ng babaeng streamer kay Naoya, siya ay sumuko ng walang pagdadalawang isip. Habang nagbabago ang eksena, nakita natin si Naoya na nakababad sa paliguan, naliligaw sa pag-iisip, nag-aalala na ang mga bagay-bagay ay hindi na makontrol at na baka masaktan nito ang damdamin ng kanyang mga kasintahan. Sa sandaling iyon, ang mga babae ay lumapit sa kanya na may panukala na gumugol ng ilang oras na magkasama, na lumalabas na bahagi ng plano ni Sakura na nakawin ang kanyang pansin pabalik mula sa bagong babae. Samantala, si Marika ay bumubulong-bulong sa kanyang pagtulog sa loob ng kanyang magarbong bagong sleeping bag, nananaginip ng malakas na gagawin niya ang lahat para mahulog si Naoya sa kanya.
Kinabukasan, nang makitang komportable si Marika sa kanyang lagalag na pamumuhay sa kanyang bakuran, tumayo si Nauya at sinabihan ang babae na umalis sa kanyang bakuran at bumalik sa kusina kung saan siya kabilang. Sinabi ni Marika na hindi siya aalis hanggat hindi niya ito ginagawang kasintahan, na ikinagalit ni Nauya, dahil hindi niya kayang i-handle ang tatlong babae kapag nahihirapan na siya sa dalawa. Dahil hindi nakayanan ang kanyang malupit na pagtanggi, pinanggahasan siya ni Marika na hawakan ang kanyang tolda at itinaboy siya gamit ang kanyang umuusok na mainit na uling. Bumalik sa sala, nagpa siya ang tatlo na ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon ay upang talunin siya sa isang digmaan ng Atrisayon. Sa kabutihang palad, naramdaman ni Marika ang biglaang pagnanais na sagutin ang tawag ng kalikasan pagkatapos ng lahat ng barbecue na iyon at umalis upang maghanap ng pampublikong banyo, na nagbibigay kay Nauya ng isang henyong ideya. Mabilis siyang tumawag sa pawn shop para kumuha ng basura sa bakuran. Ngunit kinuha ni Sakura ang kanyang telepono at sinabing siya ay masyadong agresibo. Ipinapalagay niya na binibigyan siya nito ng go-ahead para makipagkaibigan kay Marika, para lang masabihan ng matigas na hindi. Nagulat siya sa kanilang kalmadong hitsura. Nagtataka si Nauya kung bakit hindi nag-aalala ang mga babae na mahuhulog siya sa kanya tulad ni Nejesa at sinabi niyang isa siyang walang silbing lalaki na nag-iisip lamang gamit ang kanyang joystick. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Nauya sa mga babae na malapit nang dumating ang truck. Nang marinig ni Nauya na sinabi ni Sakura na maaaring bumalik si Marika anumang oras ngayon, nagmamadaling umalis si Nauya para maabutan siya sa daan bago siya masilaw sa mga malalaki na personalidad nito at mauwi sa pagsabi ng oo. Naabutan niya si Marika sa daan at sinabi sa kanya na gusto niyang makipag-usap, ngunit sinabi niya sa kanya na umalis sa daan maliban kung handa itong magmakaawa sa kanya na maging kasintahan niya. Nang makita kung gaano siya kadesperadong pigilan siya, ginulo niya ito at tumakbo mula sa kanya. Pagbalik sa bahay, naabutan niya ang mga babae na niloload ang lahat ng gamit niya sa truck, at binigyan ni Sakura si Nauya ng magandang trabaho para sa pagpigil sa kanya. Habang sinusubukang ibalik ni Marika ang kanyang mga gamit, nagsorry si Nauya ng maaga at dinala siya ng nakalock ng walang pahintulot. Dahil walang paraan para maalis siya sa kanya, si Marika ang gumanap bilang biktima at sumisigaw na siya ay pinangangasiwaan ng isang kriminal na nagkasala. Naaga ng boses niya ang atensyon ng lahat, dahilan para mag-alinlangan sandali si Nauya. Ngunit nangatwiran si Nauya at ipinahayag na wala siyang pakialam kung mawala ng respeto sa kanya ang mga kapitbahay dahil wala na siyang ibang pag-asa. Nagalit si Marika dahil malaki ang halaga ng kanyang mga gamit sa camping, ngunit sinabi sa kanya ni Nauya na babayaran niya ito sa bawat huling piraso nito. Sinabi ng babae na ang isang brokay na tulad niya ay hindi kailanman makakapagbayad ng milyong yen, kahit na wala pang kalahati nito ang halaga. Ngunit ang sabi ng ating bida lalaki ay handa siyang magsumikap hanggat kinakailangan kung aalis siya sa bakuran. Pagkaalis ng mga delivery guys, nagalit si Marika kay Nauya dahil sa hindi pagtiklop sa kanyang alindog, kahit na isa itong certified lover boy. Inamin niya na isa siyang basurang two-timer, ngunit ipinaalam din niya sa kanya na tutuperin niya ang kanyang pangako na papaligayahin ang kanyang mga kasintahan, kahit na kailangan niyang bayaran siya sa kanyang buong buhay. Ang kanyang matinding riz ay tumama kay Marika na parang truck at nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos niyang ibigay sa kanya ang kontrata para itigil ang pang-stock sa kanila kung magbabayad sila sa kanya, nagdalawang isip si Marika at pinunit ito. Hinawakan niya ang braso ni Nauya at tumanggi siyang umalis dahil ayaw niyang mabuhay ng malayo sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang ama at tinanong ang dalaga kung saan siya nagpupunta. Sa isang tingin kay Nauya, umaasa talaga siyang hindi niya ito boyfriend. Kaya proud na ibinunyag ni Nauya na mayroon na siyang dalawang magagandang babae, kaya nag-aalala ang ama ni Marika na tumungo siya sa bahay ng isang maduming lalaki. Itinatanggi ni Marika ang pakikasama sa kanya, kahit na bukas siya kung magmakaawa ito sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Nauya ng matigas na hindi. Habang nakikipagtalo siya sa kanyang ama, sinabi ng mga babae kay Nauya na paalisin sila doon. Kaya sinabi niya sa tatay ni Marika na iuwi siya dahil hindi siya interesado sa kanyang anak. Nang magalit ang kanyang ama sa kanyang hindi paggalang, nilinaw ni Nauya na siya ay isang kaakit-akit at matalinong babae bago hindi sinasadyang ilantad ang kanyang lihim na karera.
Nang marinig ang tungkol dito sa unang pagkakataon, nabigla ang kanyang ama sa mahusay na pag-advertise ng kanyang anak sa kanyang mga asset. Ngunit bago niya ito pag-alitan, ipinagtanggol siya ni Naoya sa pagsasabing ang mga video ay nagpapakita ng kanyang henyong pagkamalikhain at dedikasyon upang lumikha ng mga bitag na hindi kayang labanan ng sinumang mortal. Hindi kumbinsido, hinayla siya ng tatay ni Murika palayo at sinabihan siyang umuwi hanggang sa sinuntok siya nito, at sinabi sa kanya na walang sinumang tao ang magpapasya kung ano ang magagawa niya or hindi. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang kawalan ng pagpapahalaga sa kanyang mga pagsisikap, inagaw ng kanyang ama ang kanyang telepono para i-delete ang kanyang account at tiyaking wala nang kilabot ang titingin sa kanyang anak na babae. Ngunit bago niya pinindot ang delete, nagmamadaling pumasok si Naoya upang iligtas ang araw, at sinabi sa lalaki na naglaan si Murika ng hindi mabilang na oras upang madaig ang lahat ng iba pang mga babae. Dahil ayaw itong tanggapin ng kanyang ama, sinabi ni Naoya na paprotektahan niya si Murika at pinamumula siya ng husto na halos tugma ang mukha nito sa kanyang damit. Nabalisa sa matapang na kalooban ni Naoya bilang isang lalaki, tinanong siya ni Sakura at ni Jesse kung ano ang eksaktong binabalak niya. Sinabi ni Murika na uuwi siya sa ngayon at dirdiretsyong nagbanta na tatanggihan niya ang kanyang ama kung muli nitong guguluhin ang kanyang karera. Sinabi niya sa kanya kung gaano siya nagpapasalamat nang pigilan niya ang kanyang ama na sirain ang kanyang karera sa YouTube, na ipinapaliwanag kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang channel. Sa isang mahabang pag-amin, sinabi niya sa kanya kung gaano niya ito pinahahalagahan. Pero simpleng welcome lang ang isinagot ni Naoya na lalong ikinagalit ni Murika. Tumungo siya sa baba na galit, hindi napagtanto na hindi pa tapos ang lalaki. Pagdating niya sa ibaba, malakas niyang ipinahayag kung gaano niya kamahal si Naoya, nang hindi niya alam na narinig siya ng may pulang buhok na si Sakura. Nag-init si Sakura, nagalit nang marinig ang deklarasyon ni Murika. Mamaya sa klase, nag-good morning ang kaibigan ni Sakura at nakipag-usap sa kanya kapag dumating si Murika nang hindi imbitado para lang tanungin si Naoya kung kumusta na siya. Tinanong siya ni Sakura kung bakit siya pumunta gayong wala siya sa kanilang klase, at ang mga babaeng nag-aaway ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Tinanong ng isa sa mga lalaki si Naoya kung inihawak din niya ang kanyang maruming mga kamay sa blonde na babae, ngunit sinabi lang ng ating bida na ito ay komplikado. Nagalit si Murika, at sinunggaban niya ito at buong pagmamalaki na sinabi niyang kasintahan niya siya. Nagalit si Sakura at sinabihan ng blonde na babae na iwasan ang kanyang mga kamay sa kanyang lalaki, lalo na dahil narinig niyang nagtapat si Murika ng kanyang pagmamahal sa kanya sa hagdan. Ipinapaalam niya sa kanya na sa kanya lang siya. Kaya't masiglang ipinaalala sa kanya ni Murika na si Jessa ay nag-e-exist, na nagpapakulo ng dugo ni Sakura kaya inutusan niya si Naoya na bawal itong umalis sa tabi nito hanggat nasa paaralan sila. Napagtanto ni Naoya na si Sakura ay nalulungkot dahil sa tingin niya ay nag-T3 timer siya at niyakap siya ng mahigpit, sinabing hindi na niya ito bibitawan muli. Sa una, sinabi niya sa kanya na huminto, pero ang makita ang selos sa mga mata ni Murika ay sulit ang lahat. Pagkatapos umalis si Murika, sinabi ng guro kay Naoya na magsisimula na ang klase, ngunit sinabi niyang ginagamot niya ang kalungkutan ni Sakura at hindi niya iistorbahin ang klase. Habang hindi pinapansin ng klase ang dalawa, tinanong siya ni Sakura kung kailangan ba talaga. Kaya sinisiguro niya sa kanya na lagi siyang nasa tabi niya dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging loner. Nabalisa sa kahihiyan, sinubukan ni Sakura na kunin ang sitwasyon bilang isang panalo dahil maaari niyang igiit ang kanyang pangangibabaw kay Murika at gumugol ng kalidad ng oras kasama si Naoya. Pagkatapos ng klase, nagpaalam si Shino kay Sakura, at binanggit niya na kailangan niyang magpalit ng damit para sa gym class sa susunod. Natural na sinabi ni Naoya na hindi siya aalis sa tabi niya, at bilang tinawagan siya ni Sakura na baliw, nagpakita si Murika at ipinagmalaki na hihiramin niya ang kanyang kasintahan. Pagkatapos, ikinagalit nito si Sakura, kaya kinuha niya ang uniforme ng gym at Naoya at tumakas para dito. Nakahanap ng bakanteng kwarto ang dalawa at nilock ang pinto kay Murika. Pagkatapos ay tinanong niya si Sakura kung ano ang kanyang plano, at sinabi niya na siya ay malinaw na magpapalit. Nangangako siyang magpapakita ng buong paggalang sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanya, at nakatanggap si Murika ng text na wala siyang choice kundi umalis. Ngayong sila na lang, naisip ni Sakura na kung talagang mahal siya ng blonde na babae ay baka nakawin niya ang kanyang nobyo.
Kaya't nang magalang na sinabi ni Naoya na lalabas na siya, hinawakan niya ang braso nito at nakiusap na huwag na siyang pababayaan muli. Sa bahay, si Sakura ay nagtatampo sa walang galang na pagpapakita ni Naoya sa klase, na ayon kay Nejesa ay medyo romantiko, at inamin niyang medyo nagseselos siya sa paraan ng pagyakap nito sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Naoya at tinanong ang mga babae kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kaya't binanggit ni Sakura ang pantasya ni Nejesa, at kahit pagkatapos niyang mag-alok na gawin itong totoo doon at pagkatapos, napahiya siya at sinabing mali ito para kay Sakura. Sa tingin niya ay mapapag-alitan siya kung yayakapin ni Naoya ng ganoon ang iba. Kahit na ang imahe ay malalim na nakakabahala para sa kanya, sinabi ni Sakura na hindi siya gaanong ka-immature at hindi nila kailangang magpigil dahil hindi niya talaga siya mananalo kung walang kompetisyon. Pagkasabi nito, lumabas siya ng silid at sinabihan silang magwala. Pero pinigilan siya ni Naoya at sinabing magugustuhan niya kung mapanood niya ang ginagawa nila para hindi ito mabilang-bilang panloloko sa likod niya. Nakatingin mula sa likod ng pinto, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Sakura habang pinapanood niya si Nejesa na natutunaw sa kanyang mga bisig. Ang pagtingin sa kanila na nakatitig sa mata ng isa't isa ay mapusok na gumising sa isang bagay sa loob niya, at kahit na gusto niyang pigilan ang mga ito, ang kanyang mga mata ay ayaw umiwas ng tingin, na nagpapaisip sa kanya kung siya ay isang fan ng ganitong eksena. Matapos labanan ang kanyang panloob na mga saloobin, ginulo niya ang dalawang lovebird at inamin na hindi niya inaasahan na mabilis na bababa si Nejesa. Kinabukasan, tinanong ni Nejesa si Naoya kung bakit siya mukhang seryoso. Kaya ibinahagi niya na hindi siya sigurado kung wishful thinking niya ba ito, or may kahit maliit na pagkakataon na may gusto sa kanya si Marika. Dahil dito, napasigaw ang dalawang babae sa gulat, at hinayla siya ni Sakura sa isang tabi para magsagawa ng isang diskarte sa pagpupulong kung paano siya pipigilan na matanto ang katotohanan. Iminungkahi niya na dapat nilang gamitin ang kanyang bulag na pagtitiwala sa kanila at tahasang sinabi sa kanya na siya ay delusional na isipin na ang isang karaniwan, hindi gwapo na lalaki tulad ni Dustin ng PBB at walang talento na magsalita tulad niya, ay maaaring magustuhan ng isang cutie na tulad ni Marika. Pagkatapos ay tinatapatan niya ang katotohanan na ang pagre-raise sa kanya at kay Nejesa ay isang kagagawan lang ng raise god. Kaya tinanong ni Naoya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang pagngisi at pamumula sa kanyang paligid. Sinabi ni Sakura na dapat ay nasa init siya at kontrolado ng uhaw, handang makihalubilo sa sinumang single. Nagtaong si Naoya kung ganoon ba talaga ang kaso, kaya't si Sakura ay binanggit na ang bawat babae ay nakakakuha nito pagkatapos ng pagdadalaga. At kapag tinanong niya kung bakit hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan, sinabi sa kanya ng babae na ang panahon na ganito ay mas matindi kapag ang mga babae ay namumula at pinagpapawisan ng matindi, kaya siya ay nasa malinaw na estado. Ito ay talagang nagpagulat sa kanya, at sinabi niya kay Nejesa na ipaalam sa kanya kapag siya ay nahihirapan sa halip na labanan ito ng mag-isa tulad ni Marika. Ipinapaalam niya sa kanya na tutulungan siya nito kahit gaano pa siya kalungkot. At nang makitang walang intensyon si Sakura na tanggihan siya, hindi nag-alinlangan na tinanggap ni Nejesa ang kanyang alok. Pagkatapos noon, natawa si Naoya sa sarili dahil sa pag-iisip na ang isang napakagandang babae ay maaaring mahulog sa isang two-timing na talunan na tulad niya at nag-aalala kung paano niya ito haharapin kung ito ay totoo. Kinabukasan, kapag nilapitan siya ni Marika sa klase, nanghihina na siya sa tuhod nang makita lang siyang nag-aaral. Sa pagkakaroon ng sapat na nakita, sinabi ni Naoya sa kanya na gusto niyang humingi ng tawad sa kanya para sa isang bagay kahit na hindi niya ito maalala. Habang sina Sakura at Nejesa ay nasawi sa loob ng pagkakamaling gagawin niya, sinabi niya na siya ay isang walang isip sa pag-aakalang may crush siya sa kanya, na labis na ikinagulat ni Marika kaya hinawakan niya ito at nagmamadaling lumabas ng klase. Hinayla ni Marika ang walang pakialam na tulala hanggang sa rooftop, sinundan ng malapitan ni Sakura, na nagbabala sa kanya na layuan ang kanyang potensyal na asawa. Tumingin si Negasasa mula sa likod ng pinto para panoorin ang eksena. Si Marika, na ngayon ay namumula na parang kamatis, ay sinusubukang pakalmeyan ang sarili ngunit nabigla sa loob, nagtataka kung paano napansin ni Naoya ang crush niya sa kanya. Si Marika, na naging kamatis ang mukha dahil sa pamumula, ay tinakpan ito ng kanyang mga kamay at tinanong si Naoya kung paano niya nalaman na may crush siya sa kanya.
Si Naoya, sa kanyang typical clueless move, ay nagsasabi sa kanya na napansin niyang namumula siya tuwing nag-uusap sila ngunit pagkatapos ay idinagdag na wala siyang masyadong alam tungkol sa mga babae. Inamin niyang nagkamali siya ng akala na may nararamdaman ito para sa kanya dahil dito. Nanginginig si Marika na hindi makapaniwala at napaluhod, ngunit mabilis na tumayo at hiniling na malaman kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkakamali. Nang walang alinlangan, ipinaliwanag ni Naoya na sinabi sa kanya ni Sakura na ang mga babae na kaedad niya ay may mga nararamdaman sa katawan, at naisip niya na iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang kinikilos ni Marika. Nagalit si Marika at tinawag siyang walang isip dahil sa paniniwala ng kalokohan. Ngunit bago niya subukang ipaintindi sa kanya, humakbang si Sakura sa harap ni Naoya, na sinasabing nagiging agresibo na si Marika at niloloko siya para paniwalaan siya. Ngayon, sa kabila ng pagkadismaya, muling sumigaw si Marika na hindi siya ganoong babae, napagtanto na hindi niya magagawang makalusot kay Marika, na lubos na nakalimot sa kanyang tunay na nararamdaman. Si Marika, na desperado na alisin ang hindi pagkakaunawaan ni Sakura tungkol sa kanya, ay sinubukang kumbensihin si Naoya na siya ay may lagnat. Si Naoya ay kumikilos pa rin na walang kaalam-alam at nangatuwiran na siya ay mukhang maayos sa kanya. Nakita ni Sakura ang isang pagkakataon at bumulong sa tenga ni Naoya, na nagparamdam sa kanya na baka nakakahiya kay Marika na aminin na siya ay mainit ngayon. Sa pagkuha ng kanyang payo, si Naoya ay sumabay at nagkunwaring naniniwala na si Marika ay nagkakaroon lamang ng lagnat. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Naoya, sa kanyang tipikal na paraan, na mahahanap niya ito ang perpektong kasintahan at tutulungan siyang bumuti ang pakiramdam. Si Marika na ngayon ay nag-aapoy sa galit ay hindi na napigilan at hinampas ang kanyang kamao sa kanyang mukha, na nagpatambo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tapos na siya sa kanya, ngunit bago umalis, nagtanong siya, dahil sa curiosity, kung ano ang gagawin niya kung malaman niyang mahal niya ito. Si Naoya, dahil siya ay walang muwang, ay tumugon na tiyak na tatanggihan niya ito dahil nakatuon na siya sa dalawang dalaga at hindi na niya kayang isaalang-alang ang pangatlo. Si Marika, namumula ng hindi mapigilan, halos hindi maproseso ang kanyang mga salita. Habang umaalis siya, sumigaw siya ng malakas, na nanunumpa na hinding-hindi siya susuko sa kanya, anuman ang mangyari. Bumalik sa silid-aralan, nakakaramdam ng ginhawa si Sakura, sa pag-aakalang nawakasin na niya sa wakas ang isang YouTuber na babae. Ngunit bago pa man siya makahinga, muling nagpakita si Marika at naglakad palapit kay Naoya. Sa harap ng lahat, diretso niyang ipinagtapat na gusto niya siya, na iniwan si Shino na nalilito nang marinig ito. Gaya ng dati, hiniling sa kanya ni Naoya na ulitin ang sarili, na sinasabing hindi niya ito naririnig ng maayos. Saglit na nag-alinlangan si Marika ngunit hindi nagpapigil at inulit ang kanyang pag-amin, malinaw na nagsasabi na siya ay may crush sa kanya. Hindi pa rin lubos na nauunawaan, tinanong siya ni Naoya kung ano ang ibig niyang sabihin sa crush, at sa isang hakbang na ikinagulat ng lahat, hinawakan ni Marika ang kanyang braso at tumakbo kasama niya. Mabilis na sumunod sina Sakura at Najesa, ngunit hindi maiwasan ni Shino na mag-alala sa magiging kapalaran ni Sakura sa sitwasyong ito. Dinadala pala si Naoya sa lihim na tagwan ng tatlo ni Marika. Inis na inis si Sakura, hiniling ni Marika na ipaliwanag ang kalokohang ito. Sinabi ni Marika kay Naoya na handa siyang lumaban ng marumi para makuha ang gusto niya. Buong tapang niyang ibinalita na hindi niya ito yayain saglit, ngunit patuloy niya itong aakitin hanggang sa ito na ang magtanong sa kanya. Si Naoya, ang hari pa rin ng kawalang malay, ay nakipagtalo na dahil sinabi ni Marika na hindi siya mahuhulog sa isang manloloko, dapat lang na gusto niya itong ipahiya sa kahit na mga bagay. Mabilis na itinanggi iyon ni Marika, ngunit si Naoya, na hindi nagdadalawang isip ay tinanong pa siya, na nagtatanong kung bakit niya ito nagustuhan noong una. Nang sumagot si Marika na sa tingin niya ay gwapo siya, inakala ni Naoya na na-attract siya sa kanya dahil two-timer siya, na nagpapadala kay Marika sa isang full-on na pagkabalisa. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pabalik-balik, inamin ni Marika na ang tunay na dahilan kung bakit siya naakit sa kanya ay dahil sa kung paano niya iniligtas siya mula sa kanyang ama. Tinangka ni Naoya na itulak ang clingy na babae palayo, na pinagtatalunan kung gaano kakaiba para sa isang babae na magkagusto sa isang two-timer, ngunit tumanggi itong mapaalis, na nangakong hindi siya susukoon nito. Lumuhad siya pababa,
determinadong huwag sumuko, ngunit patuloy na sinusubukan ni Naoya na kumbansihin siya. Sa wakas, yumuko siya sa harap niya, humihingi ng paumanhin at hiniling na iwan siya ng mag-isa kasama ang dalawa pang babae. Ang eksena ay naging kapansin-pansing matindi hanggang sa sikoon ng mahigpit na babae si Naoya, na nagpatambo sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag niya na hindi siya atras, ibinubuhos ang kanyang damdamin tungkol sa kung paano hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanya kahit na ano paman. Nang matapos siya, humakbang siya pasulong at kinas si Naoya sa labi, na ikinagulat ng dalawa pang babae. Bago nila siya pag-alitan, tumakas siya sa bintana, ipinahayag na iyon ang kanyang unang kiss at sinabi kay Naoya na kung gusto niya siya, kailangan niyang itapon ang dalawa pa. Sa kanyang pag-alis, narinig ng kaibigan ni Sakura na si Shino ang buong pag-uusap at nagsimulang mag-isip kung niloloko ni Naoya ang kanyang kaibigan sa lahat ng oras na ito. Kinahapunan, ang tatlo ay tahimik na nakaupo sa damuhan, pinapanood ang paglubog ng araw. Parehong malungkot sina Sakura at Najesa, nadilat ang mga mata at may luha sa kanilang mga mata. Tinanong ni Sakura si Naoya kung ano ang pakiramdam na makis ng isang random na babae sa harap ng kanyang mga potensyal na asawa. Patuloy siyang umiiyak at nalulungkot, iniisip kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat ito. Nakisali si Najesa sa sarili niyang malungkot na mga salita. Kapwa sila dismayado sa sitwasyon, at napagtanto ni Naoya na malalang mali ang nangyari at sinubukang pagaanan ang kalooban nila sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto ng mga babae ng kiss para makabawi. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay nagre-resulta lamang sa kanya na mas iko, na may malaking bukol na tumubo sa kanyang ulo. Ang mga babae, galit pa rin, ay nagsasabi sa kanya na hindi nila kailangan ng anumang mga premyo ng pang-comfort. Mabangis na tumayo si Sakura, tinanong si Naoya kung nagustuhan niya ang kiss ngunit mariing itinanggi ito ni Naoya. Pagkatapos ay humingi si Sakura ng isang di malilimutang unang kiss mula sa kanya sa ilang di malilimutang sandali, marahil pagkatapos ng kanilang kasal, at mabilis na sumunod si Najesa, humihingi ng parehong bagay. Nang matapos ang buong kiss drama, yumuko si Naoya sa harap ng dalawang babae, na humihingi ng tawad. Sinabi niya sa kanila na sa wakas ay naiintindihan na niya kung ano ang kailangan niyang gawin para mapasaya sila. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging mas malapit sa kanila at nangakong tututukan ang kanilang relasyon mula ngayon. Pagkatapos ay idinagdag niya na balak niyang kalimutan si Marika, pinilit itong mag-move on at kalimutan din siya. Nag-aalok si Naoya na i-date ang dalawang babae, at sa kahilingan ni Sakura, pumayag siyang pumunta sa mga hot spring para tulungan silang maibsan ang kanilang mga muscle strain. Kinabukasan sa klase, tumayo si Sakura mula sa kanyang upuan at sinabi kay Naoya na aalis sila kaagad. Ngunit sinabi ng kaibigan niyang si Shino na may gusto siyang pag-usapan mamaya bago siya hilahin ni Sakura para mamili ng damit. Sa mall, nang makita kung gaano siya nalilito, tinanong ni Naoya kung ano ang ikinatuwa niya. Kaya ipinaalam niya sa kanya na kailangan niya ang pahinga na ito dahil napakasakit ang buhay kamakailan. Balisa gaya ng dati, nagtatanong siya kung ano ang napasakit dito. Kaya ipinaalala ni Sakura sa kanya na isang blonde girl ang nagnakaw ng kanyang unang kiss, ngunit pagkatapos niyang bigyan siya ng sincere na paghingi ng tawad, sinabi niyang tapos na siya ngayon at inaayos na niya ang kanyang ulo sa pamamagitan ng pamimili ng lahat ng kailangan nila, habang si Marika ay palihim na sinusubaybayan sila sa likuran. Ngayon ay awkward na nakaupo sa gilid ng mga babae ng mainit na paliguan, sinubukan ni Naoya na makipagtalo kay Marika tungkol sa kung gaano kahalaga para sa kanya na makausap ang kanyang pangalawang kasintahan. Ngunit kahit papaano ay nagagawa siya ng dalaga na solohin siya ng buong 5 minuto. Sa 5 minutong iyon, nagtatanong si Marika ng ilang bagay tungkol kay Naoya, tulad ng kung paano ang kanyang paboritong pagkain ay kakaibang isang saging. Kapag tinanong niya kung ano ang pinakaayaw niya, sinabi ni Naoya na maaaring hindi ito bagay, ngunit kinasusuklaman niya ang pagsisisi, kaya naman sinisikap niyang mabuhay ng buo araw-araw. Habang natatapos ang 5 minutong timer na itinakda ni Marika, lumabas si Naoya sa pool at tumakbo para dito. Nagmamadali siyang tumawid sa bubong patungo sa kanyang silid, ngunit sa kawalan, isang bahagi ng bubong ang bumigay, at bumaba siya. Dumiretso sa paliguan ng isa pang babae kung saan ang kaibigan ni Sakura na si Shino ay payapang nagre-relax. Samantala,
hinihintay pa rin ni Sakura na bumalik si Naoya pagkatapos ng kaunting usapan nila ni Jessa, iniisip kung saan naglaho ang lalaki. Umaasa na si Jessa ay hindi naluluha or anuman. Nakita niyang naglalakad siyang mag-isa sa lobby at nang makita siya doon, naglakad si Sakura at casual na nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanilang asawa. Pagkatapos ay napagtantong baka marinig ni Shino ang pag-uusap nila tungkol sa kanilang three-way relationship. Mabilis niyang hinayla si Jessa kasama niya para makipag-usap sa isang lugar na mas pribado. Pabalik kay Naoya, ang ating bida ay tinatakot ng kaibigan ni Sakura dahil sa pagtataksil sa kanyang bestie. Talagang tutol siya sa ideya na matwa-time si Sakura ng isang lalaki na katulad niya. Nang sa wakas ay nakakita siya ng pagkakataon, sinubukan ni Naoya na tumakbo para dito ngunit sa huli ay nabigo siya at nakita ng kanyang dalawang kasintahan sa pinaka-awkward na lugar na posible. Si Shino, na nahihiya sa kanyang pag-iisip, ay tumakbo, iniwan silang tatlo. Ang isang maliit na pagtatalo ay sumiklab doon, na sinabi ni Jessa na ang pagkakaroon lamang ng pagkakataong makasama si Naoya ay parang isang panaginip na natupad. Inamin niya na wala siyang pakialam kung walang ibang nakakaalam tungkol sa kanya at sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para ilihim ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag niya na ang pagbibigay sa dalawa pa ng ilang oras na mag-isa ay talagang isang bagay na gusto niya. Ngunit si Naoya, bilang walang pag-asa ng taon, ay tumanggi na iwan siya ng mag-isa. Sa kanyang Andes, itinapon niya ang kanyang saplot at sa gitna ng lahat, nauwi sa pagkita ng ilang random na babae sa paliguan ng mga babae. Galit na galit si Sakura at sinampal ng malakas ang ating bida na lumipad sa kabilang panig ng bakod na gawa sa kahoy. Matapos maalis sa eksena ang ating bidang lalaki, ibinalita ni Jessa ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ibinahagi niya kung paano siya naging kakilakilabot sa mga pagsusulit, halos hindi na ito nakapasok sa double digit. Ang pagkuha lamang ng mga average na marka ay kinukuha ang lahat ng mga oras niya sa pag-aaral at pagsusumikap ng mas mahirap kaysa sa iba. Binanggit pa niya kung paano tumagal ang kanyang 3 buong buwan ng walang tigil na pagsasanay para lang makalampas sa ilang marka. Pagkatapos ay ginulat ni Jessa si Sakura sa pamamagitan ng pagbabahagi na nakilala niya ang mahal ng kanyang buhay sa parehong araw ng pagsusulit sa pasukan. Sa araw na iyon, nang umaasa siyang makakapasok siya sa isang medyo disenteng paaralan, narinig niyang sinabi ni Sakura kay Naoya kung gaano siya nag-aalala tungkol sa pagsusulit. Pagkatapos ay pinabayaan niya ang parehong mga babae na hindi makapagsalita sa pamamagitan ng pagdedeklara na gusto niya itong maging kasintahan kung pareho silang pumasa. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magdaldal tungkol sa kung gaano niya ito kamahal, na ikinagalit niya kaya sinuntok niya ito ng malakas dahil nakakairita ang kanyang pagsasalita. Ngunit si Naoya ay bumangon at nagpahayag na papakasalan niya siya kahit na siya ay isang malungkot na kabiguan. Dahil namangha si Jessa sa kanyang pagpupursige, narinig niya ang ilang mga babae na nagsasabi na siya ay relihiyosong nagkukumpisal buwan-buwan mula noong grade school, na nagtatanong sa kanya kung siya ay baliw sa pag-ibig or matigas lang na parang bato. Nang makitang si Sakura ay sumuntok sa kanya, nabigla si Jessa sa kanyang lakas ng loob. At nang makita niyang nagreklamo siya pagkatapos ng pagsusulit na talagang inistorbo niya ito, laking gulat ni Jessa nang makitang nakadikit pa rin siya kay Sakura nang siya mismo ay matagal nang sumuko. Habang papalabas sila, naalala niya ang pangalan nito at sa tingin niya ay magiging cool na makipag-usap kay Naoya at maging walang takot na matapang gaya niya. Dumating ang araw ng resulta, at umaasa si Jessa na pumasa din si Naoya para baka maging magkaklase sila. Pagkatapos, narinig niyang sumigaw si Sakura na pumasa siya, at halos sumabog si Jessa nang makita niya si Naoya na nakatayo sa tabi niya. Habang pinapanood niya itong ibinubuhos ang kanyang puso kay Sakura gamit ang kanyang mapangarapan na mga mata at rizzled aura, sa wakas ay napansin siya ni Naoya, na iniwan siyang naguguluhan habang tumatakbo siya palabas doon. Doon niya napagtanto na in love siya sa kanya, at iniisip kung ano ang posibleng gawin niya kapag ang puso nito ay nasa ibang babae na. Sa pagpapasya na kumuha ng isang pahina mula sa aklat ni Naoya, naging seryoso siya at nangakong gagawin ang lahat mula sa araw na iyon. Buong-buo siyang nagsumikap, nagsasanay na lutuin ang kanyang ulam, araw-araw na nag-gym para hindi siya magmukhang hindi maganda kapag umamin, kumuha ng part-time na trabaho para mabili ang pinakamagagandang sangkap, lahat ay maging karapat-dapat sa lalaking mahal niya, na nagresulta sa isang glow-up na kahit si Naoya ay hindi maaaring balewalain.
Narinig ang lahat mula sa kabilang panig, natigilan si Naoya sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Habang hinihiling ni Jesse si Sakura na huwag sabihin ito kay Naoya, sa labas ay nagpakita siya at diretsyong sinabi na naiintindihan niya na pangarap nitong maging bahagi ng buhay niya, ngunit hindi siya dapat magpakatatag dahil mahal siya nito tulad ni Sakura. Napaluha si Jesse nang malaman niyang narinig niya ang lahat at umalis. Sinabi ni Naoya sa kanya na ihinto ang pagtanggi at magsaya sa paglalakbay ng magkasama, ngunit iginiit niya na hindi niya hahayaang sirain sila ni Shino at mas mabilis siyang tumakbo kesa sa isang athlete. Nilampasan niya sina Shino at Marika, na nagtatalo pa kung sino ang best girl. At biglang, lahat sila ay humahabol sa kanya na parang may ninakawan siya sa isang tindahan.